Marami sa mga proyekto ng gobyerno ang nasimula na at inaasahang babago sa sistema ng transportasyon ng mga Pilipino. Trilyon pesos ang halaga ng mga ito at malapit na nating mapakinabangan. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang government projects na malapit nang matapos. Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ang 4-lane tollway na ito ay may haba na 45 kilometers at 35.74 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Metro Pacific Tollways Corporation na pinapatakbo ng chairman na si Manuel V. Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Mag-uumpisa ito sa Kawit Interchange sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex hanggang sa Mamplasan Rotonda na kokonekta sa South Luzon Expressway o SLEX. Mula nang umpisahan itong gawin noong July 2019 ay 4 out of 8 interchange o on and off ramps, isang toll barrier at 17.4 kilometers na kalsada na ang natapos at nagagamit. Inaasahang matatapos ang buong proyekto sa July 2024 at pakikinabangan ng 50,000 na sasakyan kada araw. NLEX SLEX Connector Road. Ang 4-lane elevated tollway na ito ay may haba na 8 kilometers at 23.2 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Mag-uumpisa ito sa C3 Road Caloocan at konektado sa dulo ng Segment 10 ng North Luzon Expressway o NLEX hanggang sa PUP Santa Mesa at konektado rin sa Skyway Stage 3. Inumpisahan ang konstruksyon nito noong December 2021 at sa ngayon ay tapos na ang Section 1 nito mula C3 Road Caloocan hanggang Espanya, Manila na may habang 5.15 kilometers at tapos na rin ang 2 out of 3 sa nakaplanong interchange. Ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Manila North Tollway Corporation na pinapatakbo ni Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Inaasahang matatapos ito bago matapos ang 2023 at pakikinabangan ng 35,000 na sasakyan kada araw. C5 Southlink Expressway. Ang 6-lane tollway na ito ay may habang 13.5 kilometers at 12.6 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Sinimula ng konstruksyon nito noong May 2016 at inaasahang matatapos sa 2024. Magsisimula ito sa C5 Taguig hanggang sa Cavitex sa parte ng Parañaque at magiging 10 minutes na lang ang biyaheng ito mula sa kasalukuyang 45 minutes. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Cavitex Infrastructure Corporation na pinapatakbo ng chairman na si Manuel V. Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Tinatayang nasa 40,000 motorists ang makikinabang dito araw-araw. MRT-7. Ito ay elevated railroad system na may habang 23 kilometers at 77 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Mayroon itong 14 stations na mag-uumpisa sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Grand Central Station sa North EDSA, Quezon City na istasyon din ng MRT-3, LRT-1 at Metro Manila Subway. April 2016 nang sinimula ng konstruksyon nito at inaasahang magsisimula na ang operasyon sa 10 stations nito sa third quarter ng 2025. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation. 300,000 daily passengers ang makikinabang dito at inaasahang aabot pa sa 800,000 kapag natapos ang lahat ng upgrades. LRT-1 Cavite Extension. Ang extension na ito ay may habang 11.7 kilometers at 65 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Sinimulan ang konstruksyon nito noong September 2019 at matatapos na ang Phase 1 nito na may habang 6.7 kilometers at 5 stations sa December 2024. Ang natitirang 3 stations naman ay magbubukas sa 2027. Dadaan ito sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Light Rail Manila Corporation kung saan kabilang sa may-ari ang Ayala Corporation
at Metro Pacific Investment Corporation ni Manuel V. Pangilinan. Makati Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad sa Makati City na may habang 10 kilometers at 204 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Magkakaroon ito ng 10 stations na may access sa BGC SkyTrain at MRT3 sa EDSA Guadalupe Station. Plano rin itong ikonekta sa Metro Manila Subway. Proyekto ito ng Makati City LGU sa pakikipagsosyo sa Philippine Infradev Holding Incorporated sa ilalim ng PPP. Sinimula ng paggawa nito noong December 2018 at inaasahang magsisimula ang operasyon sa 2025. Tinatayang nasa 700,000 ang magiging daily passengers nito. Clark-Calamba Railway. Ito ay urban rail transit system na may habang 147 kilometers at 874 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Magkakaroon ito ng 36 stations mula New Clark City sa Capas, Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna at konektado rin sa Clark International Airport. Target na masimulan ang partial operations nito sa taong 2025 at ang full operations sa 2029. Ang biyahe mula Calamba papuntang Clark ay magiging 2 hours na lang mula sa kasalukuyang 4.5 hours. Inaasahang 600,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. Skyway Stage 4. Ito ay 6-lane elevated tollway na may habang 33 kilometers at 45.3 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Konektado ito sa Skyway at mag-uumpisa sa FTI na ngayon ay kilala bilang Arca South sa Western Bicutan, Taguig hanggang sa Batasan Complex, Quezon City. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation at gagamit ng AutoSweep RFID system. Sinimula ng konstruksyon nito noong April 2018 at target dapat matapos taong 2023, ngunit nagkaroon ng delay sa pagbili ng right-of-way. South Luzon Expressway Toll Road 4. Ito ay 4-lane tollway na may habang 67 kilometers at 26.1 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Magsisimula ito sa Santo Tomas, Batangas kung nasaan ang dulo ng SLEX hanggang sa Lucena, Quezon Province at magiging 45 minutes na lang ang biyaheng ito mula sa kasalukuyang 3 hours. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation at gagamit ng AutoSweep RFID system. Sinimula ng konstruksyon nito noong March 2019 at inaasahang matatapos taong 2026. Metro Manila Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad na may habang 33.1 kilometers at 488 billion pesos ang budget sa paggawa nito na inutang ng Pilipinas sa government ng Japan. Bubuuin ito ng 17 stations na magsisimula sa Valenzuela, dadaan sa Quezon City, Pasig, Fort Bonifacio hanggang sa Bicutan, Taguig. Mayroon din itong station sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at sa Grand Central Station na konektado sa LRT1, MRT3 at MRT7. Sinimulan itong gawin noong February 2019 at inaasahang magsisimula ang partial operations nito sa taong 2025 at ang full operations sa 2028. Tinatayang nasa 800,000 ang magiging daily passengers nito at 1.5 million naman ang capacity nito. Nakaka-excite makita at magamit ang mga proyektong ito na magpapadali sa pagbiyahe ng mga Pilipino. Ano sa tingin mo ang mga proyektong dapat tutukan ng gobyerno? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Mayroong isang proyekto na aabot sa 1 trillion pesos ang halaga. Ano kaya ito? Ilan sa mga naging presidente ng Pilipinas ang ayaw magpatalo pagdating sa palakihan ng proyekto dahil para sa kanila ay ito ang iiwan nilang legacy o minsan naman ay malaki ang pondo ng proyekto para malaki rin ang, alam mo na. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 9 na pinakamahal na government projects sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 9. San Roque Dam. Ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas na matatagpuan sa mga bayan ng San Nicolas at San Manuel, Pangasinan. Pinagmumulan ito ng irigasyon
na napakikinabangan ng 32,500 hectares na agricultural land sa probinsya ng Pangasinan at nakakapag-generate ng 345 megawatts na elektrisidad. Sinimulan ang paggawa nito noong 1998 sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at natapos taong 2003. Sa ilalim ng public-private partnership, ito ay pinondohan, ginawa at patatakbuhin sa loob ng 25 years ng kumpanyang San Roque Power Corporation bago ibigay sa gobyerno sa pamamagitan ng National Power Corporation. 1.9 billion US dollars ang pondo sa proyektong ito noong 1998. Kung isa sa alang-alang, ang conversion rate at inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 136 billion pesos. Number 8. Makati City Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad sa Makati City na may habang 11 kilometers. Magkakaroon ito ng 10 stations at may access sa BGC SkyTrain at MRT3 sa EDSA Guadalupe Station. Plano rin itong ikonekta sa ginagawang Metro Manila Subway. Tinatayang nasa 700,000 ang magiging daily passengers nito. Proyekto ito ng Makati City LGU sa ilalim ng public-private partnership at sinimulan ang paggawa nito noong December 2018, panahon ni Mayor Abby Binay. Target dapat matapos sa taong 2025, ngunit dahil sa mga naging problema, lalo na ang desisyon ng korte na naglipat sa 10 barangays ng Makati sa Taguig. Ang private company na may hawak nito ay Philippine Infradev Holdings Incorporated na siyang pupondo, gagawa at magpapatakbo sa subway sa loob ng 50 years. 214 billion pesos ang total budget sa paggawa nito. Number 7. Bataan Cavite Interlink Bridge. Kilala rin ito sa tawag ng Manila Bay Bridge dahil tatawid ito sa Manila Bay upang pagkonektahin ang mga probinsya ng Cavite at Bataan. Ang tulay na ito ay may 4 lanes at haba na 32 kilometers at magiging pinakamahabang tulay sa bansa. Sisimulan dapat ito noong 2023 ngunit na-delay. Uumpisahan ang konstruksyon nito sa taong 2025, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos at matatapos sa taong 2030. Kapag natapos, ang dating 5 hours na biyahe mula Cavite hanggang Bataan ay magiging 30 minutes na lang. Umutang ang Pilipinas sa Asian Development Bank ng 2.1 billion US dollars at sa China-based Asian Infrastructure Investment Bank ng 1.14 billion US dollars at pupuna naman ng gobyerno ang 663.23 million US dollars para makompleto ang budget para rito na 3.91 billion US dollars o 226 billion pesos. Number 6. Metro Manila Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad na may habang 33 kilometers. Bubuuin ito ng 17 stations na magsisimula sa Valenzuela, dadaan sa Quezon City, Pasig, Fort Bonifacio hanggang sa Bicutan, Taguig. Mayroon din itong station sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at sa Grand Central Station na konektado sa LRT1, MRT3 at MRT7. Sinimulan itong gawin noong February 2019, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang magsisimula ang partial operations nito sa taong 2028 at ang full operations sa 2029. 1.5 million daily passengers ang capacity nito. 488.5 billion pesos ang budget sa paggawa nito na inutang ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency. Number 5. Malampaya Gas Field. Ito ay natural gas reservoir na nadiskubrihan sa Palawan noong 1989. Taong 1990, panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino ay binigyan ng license ng gobyerno upang maging operator sa pagdevelop at pagkuha ng petrolyo sa Malampaya ang Shell Philippines. Naging kapartner nito ang Chevron Philippines na may-ari ng Caltex na tumulong din sa Shell upang mapondohan ang proyekto.
Ang gas ay hinihigop ng mga tubo sa ilalim ng dagat sa Palawan at pinapadaloy sa pipe na may habang 504 kilometers papunta sa planta sa Batangas para maproseso. Sinimulan ang pagdevelop nito taong 1997 at nagsimula ang operasyon taong 2001. 13 billion US dollars na ang perang natanggap at napakinabangan ng gobyerno mula sa Malampaya gas field at inaasahang mauubos na ang gas reserves nito sa taong 2027. 4.5 billion US dollars ang pondo sa pagdevelop nito noong 1997. Kung isa sa alang-alang ang inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 517 billion pesos. Number 4. Bataan Nuclear Power Plant. Ang nuclear power plant na ito ay matatagpuan sa Napot Point sa bayan ng Morong, Bataan. Ito ang nakitang solusyon upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente lalo na nang magkaroon ng oil crisis noong 1973. Sinimulan ang proyektong ito noong 1975 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at natapos naman taong 1984. Nakitaan ito ng mahigit na 4,000 na depekto at malapit din ito sa fault lines, kaya naman nakaalarma ang seguridad nito at hindi na itinuloy ang operasyon. Kahit na hindi nagagamit, gumagastos ang Pilipinas ng 50 million pesos kada taon para sa maintenance nito. 2.3 billion US dollars ang nagastos sa proyektong ito na inutang ng gobyerno sa iba't ibang bangko sa US, Switzerland at Japan. Kung isa sa alang-alang ang inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 633 billion pesos. Hinulugan ito ng Pilipinas sa loob ng 30 years at umabot sa 22 billion US dollars ang kabuuang ibinayad. Number 3. New Manila International Airport. Ang bagong airport na ito na may lawak na 2,500 hectares ay kasalukuyang itinatayo sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Sa ilalim ng public-private partnership, ang bagong airport ay pupondohan, gagawin at patatakbuhin ng San Miguel Corporation sa loob ng 50 years bago i-turn over sa gobyerno. Parte ito ng ginagawang urban development na San Miguel Aero City na may kabuuang lawak na 12,000 hectares. Magkakaroon ito ng at least 4 runways na expandable to 6 na may kapasidad na 200 million passengers kada taon. Sinimulan ang paggawa nito taong 2020, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at inaasahang matatapos sa taong 2027. 735.6 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Number 2. North-South Commuter Railway. Ito ay urban rail transit system na may habang 147 kilometers. Magkakaroon ito ng 36 stations mula New Clark City sa Capas, Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna at konektado rin sa Clark International Airport. Target na masimulan ang partial operations nito sa third quarter ng 2026 at ang full operations sa 2029. Ang biyahe mula Calamba papuntang Clark ay magiging 2 hours na lang mula sa kasalukuyang 4.5 hours. Sinimulan ang konstruksyon nito noong 2019, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahang 600,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. 874 billion pesos ang total budget sa paggawa nito na inutang ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank. At ang number 1, Magat Dam. Matatagpuan ito sa boundary ng bayan ng Alfonso Lista, Ifugao at bayan ng Ramon, Isabela. Sinimulan ang konstruksyon nito taong 1975, panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at natapos naman taong 1982. Ito ang kauna-unahang large multipurpose dam sa Southeast Asia. Ginawa ang dam para sa flood control, pag-generate ng 380 megawatts na elektrisidad sa pamamagitan ng Magat Hydroelectric Power Plant at patubig para sa irigasyon na napakikinabangan ng 85,000 hectares na agricultural land. 25.5 billion pesos ang nagastos ng gobyerno sa proyektong ito noong 1975.
Ang pondo ay galing sa national government at may maliit na parteng inutang sa World Bank at sa bansang Bahrain. Kung isasaalang-alang ang inflation, ang katumbas ng halagang ito sa taong 2024 ay 1 trillion 10 billion pesos. Nakakalula, ang laki ng presyo ng government projects na ito. Tingin mo ba ay tama ang paglaan ng pondo sa mga ito at talagang nakatulong sa buhay ng mga Pilipino? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Mayroong pinaplanong 187 land reclamation projects sa buong Pilipinas at ito ay gagawa ng panibagong 25,000 hectares na lupang magagamit. 13.5 million ang populasyon ng Metro Manila base sa pinakabagong census ng Philippine Statistics Authority taong 2020. Siksikan at hindi maayos ang mga lugar at maging ang transportasyon sa Metro Manila. Kaya naman ang reclamation projects ang nakikitang paraan upang magkaroon tayo ng magaganda at maayos na bagong mga komunidad. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang kaabang-abang na pinakamalalaking reclamation projects sa Metro Manila. Navotas Coastal Bay Reclamation Project o kilala rin bilang Navotas Boulevard Business Park. May lawak ito na 650 hectares at 58 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Navotas City LGU at San Miguel Corporation. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong 2018 at sinimula naman ang pagtatambak taong 2019. Magkakaroon dito ng 3,480 units ng socialized housing at residential condominiums. May public spaces, parks, at open spaces. Mayroon ding commercial area at organized vendors area. May daanan ng mga bangka at Fisherman's Wharf. Magtatayo rin ng expressway na konektado sa New Manila International Airport sa Bulacan. Manila Solar City. May lawak ito na 148 hectares at 23.6 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at ng Manila Gold Coast Development Corporation na pagmamay-ari ng Tieng Brothers. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong February 21, 2021 at sinimula naman ang pagtatambak noong January 2023. Bilang bagong entertainment hub ay magkakaroon dito ng kauna-unahang international cruise ship terminal sa bansa. Inaasahang lilikha ito ng 500,000 na karagdagang trabaho at 50 billion pesos na revenue kada taon. Mahahati ito sa 2 isla at magkakaroon ng tulay na may glass floor na kukonekta sa mga ito para madaanan ng pedestrians. Mayroon itong 5-star hotels, white sand beach, at marami pang iba. Pasay Harbor City. May lawak na 265 hectares at 72 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Pasay City LGU at Pasay Harbor City Corporation na pagmamay-ari ng Davao businessman na si Carlos Gonzales. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong December 2019 at sinimula naman ang pagtatambak taong 2021. Magkakaroon ito ng 7 unique districts sa kanilang 2 isla. Ang unang mas malaking isla ay para sa mixed-use development na tatayuan ng office at residential buildings at commercial spaces. Ang ikalawang mas maliit na isla naman ay para sa recreation kung saan magkakaroon ng nature parks, theme parks, garden, zoo, restaurants at resorts. Para magkaroon ng balancing ecological system ay mayroong green spaces kaya naman parte ng proyekto ang pagtatanim ng mga puno, halaman at mangroves. Pasay 360 hectare reclamation project. May lawak na 360 hectares at 100 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Pasay City LGU at SM Prime Holdings Incorporated ng C Family. Walang gagastusin ang Pasay City sa proyektong ito pero pupunta sa kanila ang 51% reclaimed land. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong December 2019
at sinimula naman ang konstruksyon taong 2022. Ito ay ikokonekta sa MOA Complex na isa ring reclaimed land project ng SM. Horizon Manila. May lawak na 419 hectares at 109 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at J. Bros Construction Corporation. Inaprobahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong December 2021 at sinimula naman ang konstruksyon taong 2023. Magkakaroon ito ng 3 islands na mayroong 28 districts at 4-kilometer kanal. Inaasahang ito ay magiging bagong tahanan ng 100,000 residents at gagawa ng panibagong 400,000 jobs. 83 hectares o 20% ng land area nito ay nakalaan para sa green spaces. Kumpleto ito sa lahat ng pangangailangan at convenient ang transportation system nito na monorail train, electric trams, ferries at water taxis. Manila Waterfront City. May lawak na 318 hectares at 34.4 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at Waterfront Manila Premier Development Incorporated na pagmamay-ari ng pamilya na Senator Win Gatchalian. Inaprobahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong August 2022 at sinimula naman ang konstruksyon taong 2023. Ito ay mayroong 2 islands na nahahati sa 7 districts. Kabilang sa plano nito ang pagtatayo ng residential buildings, commercial at office spaces, hotels, at casinos. Mayroon ding amusement parks, hospitals, government centers, schools, at museums. New Manila Bay City of Pearl. May lawak itong 407 hectares at 59.4 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at UAA Kinming Group Development Corporation. Taong 2017 pa nang inaprubahan ito ng lungsod ng Maynila, ngunit hindi pa nabibigay ng Philippine Reclamation Authority ang final approval nito. Dinisenyo upang maging kauna-unahang smart city sa Southeast Asia at gagamit ng artificial intelligence. Magkakaroon nito ng Central Park, golf course at Pacman Stadium. Gagamit ito ng renewable energy kagaya ng solar at tidal power at magiging walkable city. Elevated railway at water taxis paikot sa isla ang pangunahing uri ng transportasyon dito. Kumpleto ito sa commercial at residential buildings, schools, churches, malls, parks at hospital. Talaga namang nakaka-excite makita ang mga bagong proyekto na ito na tatapat sa mga syudad sa ibang bansa. Pabor ka ba sa mga reclamation projects na ito? At bakit? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Hindi lahat ng syudad ay maayos. Hindi lahat ng lugar ay may direksyon. Pero may mga iilan. Mga syudad na pinlano, inayos, at pinatayo para sa kinabukasan. Sa gitna ng siksikan, traffic, at gulo ng urban life sa Pilipinas, merong mga lugar na tila ibang mundo. Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 most successful urban developments in the Philippines. Bonifacio Global City. Ito ay may lawak na 240 hectares at matatagpuan sa Taguig City. Dati itong headquarters ng Philippine Army na tinawag na Fort Bonifacio at Ayala Land Incorporated kasama ang partner nitong Evergreen Holdings Incorporated, ang developers nito, BGC, ang fastest growing central business district sa Pilipinas at kilala itong lugar ng mayayaman kung saan moderno ang pamumuhay. Nandito ang mga mall na SM Ora Premier, Market, Bonifacio High Street, Central Square, Uptown Mall at Mitsukushi. Mayroon din ditong members-only stores na Landers at SNR. Ang BGC Greenway Park, Burgos Park, Terra 28th, Track 30th, JV Campus Park at Bonifacio High Street ay may green spaces para sa mga trabahador na gusto ng break mula sa hustle and bustle ng syudad. Matataas ang mga gusali sa BGC na ginawang mamahaling mga residential condominiums, luxury hotels, office spaces, at schools.
Sa edukasyon naman ay nandito ang mamahaling mga eskwelahan na Treston International College, Enduran Colleges, International School Manila, De La Salle University Graduate School, University of the Philippines Graduate School, at iba pa. Ayala Center. Ito ay may lawak na 50 hectares at parte ng Makati Central Business District na tinaguriang most important business district sa Pilipinas. Nasa lokasyong ito ang dating Nelson Airport na ginawa bago pa ang World War II. Ayala Land Incorporated ang developer nito. Kilala itong busy area dahil sa dami ng mga opisina at nagtatrabaho dito. Mayroon ditong Ayala Triangle Gardens na isang 2-hectare urban park na pinapasyalan ng mga tao para mag-jogging, short nature walk o kumain sa mga restaurants. Nandito ang mga malls na Glorieta 1, 2, 3, 4 at 5, Greenbelt 1, 2, 3, 4 at 5, The Link, Landmark at SM Makati. Ortigas Center. Ito ang second most important central business district sa Metro Manila na may lawak na 100 hectares at matatagpuan sa joint boundaries ng Pasig, Mandaluyong at Quezon City. Ortigas Land Corporation ang developer nito. Mayroon ditong 6 na malls: SM Mega Mall, Robinsons Galleria, The Podium, Shangri-La Plaza, Ayala Malls the 30th at Estancia. Nandito ang headquarters ng napakaraming mga negosyo mula sa maliliit hanggang sa pinakamalalaki kagaya ng San Miguel Corporation, Jollibee Foods Corporation, Meralco, Asian Development Bank, Century Pacific Food Incorporated at marami pang iba. Hindi na mabilang ang dami ng high-rise buildings dito na ginawang residential condominiums, office spaces at hotels. Kompleto rin dito sa mga pribadong eskwelahan at kabilang sa mga ito ang mamahaling universidad na University of Asia and the Pacific at St. Pedro Poveda College na exclusive for girls. Nuvali. Ito ang first and largest eco-city development na may lawak na 2,400 hectares at parte ng Santa Rosa, Calamba at Cabuyao, Laguna. Ayala Land Incorporated ang developer nito. Mayroon ditong 4-hectare multifunctional lake, 35-kilometer bike trail, hiking paths, wake park at wildlife and bird sanctuary at malalawak na green spaces. Nandito ang shopping centers na Ayala Mall Soledad 1, 2, 3 at 4 at SNR Membership Shopping at hotel na Seda Hotel. Pinakamalaking parte ng lupang ito ay tinayuan ng Ayala ng 20 na iba't ibang subdivisions at 2 mid-rise residential condominium complex sa ilalim ng kanilang mga kumpanyang Amaya, Alveo, Avida at Ayala Land Premier. Nandito ang mga eskwelahan na Xavier School, Miriam College at Everest Academy. Mayroon ding private hospitals dito na Qualimed Hospital at Healthway Qualimed Hospital. McKinley Hill. Ito ay may lawak na 50 hectares at matatagpuan sa Taguig City, katabi ng BGC. Mega World Corporation ang developer nito. Malaking parte nito ay ginawang mamahaling subdivision na McKinley Hill Village. Sentro nito ang dinadayong Venice Grand Canal Mall na inspired ng syudad na Venice sa Italy. Mayroon ditong 8 high-end condominium complex na binubuo ng 40 buildings. 80,000 workers ang nagtatrabaho sa loob ng 23 office buildings dito. Philinvest City. Ito ay may lawak na 244 hectares at matatagpuan sa Alabang, Muntinlupa City. Ang lugar na ito ay dating livestock farm na ginawa pa ng mga Amerikano at nabili ito mula sa gobyerno taong 1995 ng Philinvest Development Corporation na siya namang nag-develop nito. Ginawan ito ng green spaces at parks, ang Central Park, Creekside Park, Spectrum Linear Park at 9-kilometer long bike trail. 3 ang shopping areas dito na Festival Mall, Landmark at SNR Membership Shopping. 104 buildings na ang naipatayo ng Philinvest dito at marami sa mga ito ay office buildings. Mayroong 13 condominium complex at 6 mid-scale hotels. 2 ang ospital dito, ang Ospital ng Muntinlupa at Asian Hospital Medical Center at isang eskwelahan na Far Eastern University.
Eastwood City. Ito ay may lawak na 18.5 hectares at matatagpuan sa Quezon City. Mega World Corporation ang developer nito. Kilala bilang kauna-unahang cyberpark sa Pilipinas kung saan nag-umpisa ang paglaki ng BPO industry o call centers. 3 malls ang pwede mong pasyalan dito: Eastwood Mall, Cyber and Fashion Mall, at Eastwood City Walk 1 and 2. Mayroon ditong 11 office buildings na may 85,000 workers. 23 high-rise buildings naman ang ginawang residential condominiums dito. Rockwell Center. Ito ay high-end mixed-use area na may lawak na 19.1 hectares at matatagpuan sa Makati City. Lopez Holdings Corporation na siya ring may-ari ng ABS-CBN ang developer nito. Ang lugar na ito ay dating kinatatayuan ng Rockwell Thermal Power Plant na pinapatakbo ng Meralco bago ito masunog taong 1973. Ang Meralco ay dati ring pagmamay-ari ng mga Lopez. Nandito na ngayon ang Power Plant Mall at 2 eskwelahan na Ateneo Graduate School at Career Academy Asia. Mayroon ditong 16 buildings ng mamahaling mga residential condominiums at 4 high-rise office buildings. Araneta City. Ito ay may lawak na 35 hectares at matatagpuan sa Cubao, Quezon City. Araneta family ang developer nito. Nabili ni Jesus Amado Araneta, lolo ni dating Senador Mar Rojas, ang lupang ito taong 1952. Mayroon ditong 7 shopping centers na Gateway Mall, Gateway Mall 2, Ali Mall, Farmers Plaza, Isitan Cubao, Shopwise, at SM Cubao. Nandito ang Araneta Coliseum na isang indoor arena na may 20,000 seating capacity at mayroon ding New Frontier Theater na may 2,385 seating capacity. 2 mid-scale hotels ang matatagpuan dito. Iyan ang Novotel Manila at Ibis Styles Hotel at 2 budget hotels na Hotel Dreamworld at Eurotel. Sa residential units naman ay nariyan ang Manhattan Gardens na binubuo ng 18 high-rise buildings at Vivaldi Residences. Mayroon din ditong 5 office buildings. At nandito rin ang Araneta Mansion kung saan naninirahan ang angkan ng mga Araneta. Iloilo Business Park. Ito ay may lawak na 72 hectares at matatagpuan sa Mandurriao District, Iloilo City. Ito ay dating Iloilo Airport at nabili sa halagang 1.2 billion pesos mula sa Philippine government noong 2007 ng Mega World Corporation na siyang nag-develop nito. Mayroon ditong 7 residential condominiums at 11 office buildings na gagawa ng 30,000 jobs. Nandito rin ang Iloilo Convention Center at 2 museums na Iloilo Museum of Contemporary Art at Brandy Museum. 3 mid-scale hotels ang matatagpuan dito, kabilang na dyan ang Richmond Hotel Iloilo, Courtyard by Marriott Iloilo, at ang ginagawa pang Belmont Hotel Iloilo. Mayroon ditong malaking shopping center na Festive Walk Mall at Festive Walk Parade na isang outdoor dining at shopping strip na may habang 1.1 kilometers. Talaga namang ibang-iba na ang uri ng pamumuhay sa mga lugar na ito. Alin sa mga urban developments na ito ang gusto mong tirhan at pagtrabahuan? O mas gusto mo pa rin bang tumira sa probinsya at mamuhay ng simple? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.